Magandang araw, Campo Raijin. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Aziz. Itong aking ibabahaging kwento sa inyo ay nangyari sa isa sa aking mga lolo. Siya nga pala, bago ang lahat. Bali ang aking ama ay taga Malaysia at ang aking ina naman ay taga rito sa Pilipinas. Mas pinili nilang manirahan dito, kaya dito na ako ipinanganak at lumaki. Hindi rin ako pamilyar sa mga bagay-bagay sa bansa ng aking ama at umaasa na lang ako sa mga ikinukwento niya sa akin. Isang beses, naisipan kong magtanong sa kanya kung may mga naranasan ba siyang kakatwa sa kanilang bansa. Ang sabi naman niya sa akin ay wala. Pero ang aking lolo Hadmir ay marami raw ang naging karanasan, lalo pa at medyo liblib ang nayo nila dati. Pagpasensya na lang ninyo kung hindi ako gaanong magaling magkwento. Base lang din ito sa salaysay ni Papa, kaya hindi ko alam kung talagang ito'y katotohanan o hindi. Ayon sa aking ama, noong kabataan ni Lolo, madalas siyang sumama sa kanyang mga kaibigan. Kung saan-saan daw sila nakakarating noon. At isa sa kanilang nakahiligan ay ang manood ng mga ibong lumilipad sa himpapawid o kung hindi man ay dumadapo sa kung saang puno. Madalas pa nga raw napagalitan si Lolo Hadmir dahil parang tumatakas siya sa kanilang bahay. Medyo may kahirapan daw kasi ang buhay nila at kailangan nilang magtulungan para mairaos ang araw-araw. Hindi naman tumutulong si Lolo sa kanyang mga magulang. Sa halip ay siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay, kasama na rin ang kanyang iba pang kapatid. Isang beses, bandang 1:00 ng tanghali, dumaan daw ang dalawa sa kanyang kaibigan. Niyaya nila siyang tumungo sa isang kalapit na gubat upang maghanap ng mga ibon. Nanabik naman noon si Lolo Hadmir at basta na lang daw niya iniwan ang kanyang gawain. Tuluyan nga siyang sumama sa kanyang mga kabarkada at saka na lang siya nagpaalam sa kanyang nakakatandang kapatid nang makababa na siya. Nagbanta pa noon ang kapatid niyang isusumbong siya nito sa kanilang magulang. Pero hindi yun pinakinggan ni Lolo. Masaya silang naglakad patungo sa kagubatan. Ayon kasi sa isa niyang kaibigan, may nakita raw itong ibon na gumagawa ng pugad at malamang nangingitlog na rin yun. Habang naglalakad sila, panay pa ang kanilang tawa. May mga tao silang nakakasalubong at kapag nagtatanong ang mga yon kung saan sila tutungo, itinuturo na lang nila ang kagubatan bilang tugon. Noong medyo malapit na sila sa gubat, nakita ni Lolo ang isang matanda na nakatayo sa hindi kalayuan. Titig na titig daw ito sa kanila. Kaya nakaramdam agad ng takot ang aking abuelo. Sinabi niya yon sa kanyang mga kaibigan pero nang ituro ni Lolo ang kinatatayuan ng matanda, wala naman daw silang nakita. Mas lalong nakaramdam ng pangingilabot si Lolo dahil doon. Kaya itinuon na lang niya ang kanyang pansin sa daanan hanggang sa makarating sila sa bukana ng gubat. Pagkapasok ni Lolo sa gubat, biglaan siyang natigilan nang may marinig siyang tinig na parang sumisigaw malapit sa kanyang tenga. Umalis kayo rito! Ginagambala ninyo ako! Alis! Ilang beses na narinig ni Lolo Hadmir ang tinig na yon, kaya napatakip siya ng kanyang tenga
sabay pikit ng kanyang mga mata. Natauhan na lang si Lolo noon at nagpatuloy sa paglalakad nang kalabitin siya ng isa niyang kaibigan. Nakaramdam ng panlalamig si Lolo, pero minabuti niyang wag na lamang ipagsabi ang kung anumang naranasan niya. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang makarating sila sa gitna ng gubat. Noong mga panahong yon, nanginginig na raw si Lolo dahil pakiramdam niya binuhusan siya ng yelo. Ang kanyang mga balahibo sa katawan ay nagsitayuan. Alam niyang may hindi magandang enerhiya sa paligid, kaya hindi siya mapakali. Lumipas pa ang ilang minuto. Tumigil ang isa nilang kaibigan at itinuro nito ang isang puno. Sinabi niya kina Lolo na aakitin nila yon nang sa gayon makita nila ang ibon na namumugad doon. Hindi nagbitaw ng kung anumang salita si Lolo Hadmir. Sa halip, tumango na lang ito bilang tugon. Sunod-sunod silang umakyat sa naturang puno. Noong makapwesto na sila, agad nilang sinipat kung saan gumawa ng pugad ang ibon. Ganoon na lang ang tuwa nilang tatlo nang makita nila ang isang pugad. Sa kadahilan ng hindi nila nakikita ang laman nun sa kanilang pwesto, napagpasyahan nilang lumipat ng pwesto. Nakahanap ng magandang pwesto ang mga kaibigan ni Lolo, subalit sa kasamaang palad, nagkamali ng inapakan ng aking abuelo. Nalagay siya sa alanganin noon at muntikan ng madulas, kaya nagmadali siyang umapak sa isang sanga na lingid sa kanyang kaalaman. Marupok na pala. Isang malakas na sigaw na lang ang kumawala sa kanyang bibig noong tuluyan siyang mahulog. Umikot noon ang paningin ni Lolo Hadmir at bago siya tuluyang mawala ng malay, may nakita siyang nakatayo sa tabi ng kanyang mga kaibigan. At iyon mismo ang matandang nakita niyang nakatitig ng mabalasik sa kanila bago pa sila makapasok sa naturang gubat. Nagising na lamang noon si Lolo na nasa bahay na sila. Inalalayan kasi siya ng dalawa niyang kaibigan at inihatid sa kanilang tirahan at para ipaalam na rin ang nangyari. Galit na galit daw ang kanyang ama dahil iniwan nito ang kanyang gawain doon kapalit ng pagsama sa kanyang kaibigan para magmasid sa mga ibon. Subalit, ganun na lang ang gulat nilang lahat doon nang tahasang sumagot si Lolo Hadmir. Kung ano-ano ang isinumbat niya sa kanyang mga magulang at kapatid. Nagawa rin niyang isiwalat ang kanilang mga lihim na siyang mas lalong nagpaigting ng galit ng kanyang ama. Nung mga panahong yon, nagmumura na si Lolo, kaya sinuntok siya ng kanyang ama kahit nakababalik pa lang ng malay niya. Gulat na gulat silang lahat nang makitang hindi man lang naano si Lolo. Tumawa ng malakas si Lolo at ibang boses daw ang lumabas sa kanyang bunganga. Parang galing daw yun sa lupa at sobrang baho ng naging hininga nito. Patuloy pa rin sa pagsasalita ng masama si Lolo, kaya sinubukang takpan ng kanyang mga kapatid ang kanyang bunganga. Maging ang kanyang mga magulang noon ay nagulat. Nagawa kasi niyang itulak ang kanyang mga kapatid at tumilapon sila sa dingding. Pagkatapos gawin yon ni Lolo Hadmir, tumayo raw siya na parang walang nangyari sa kanya. Tinitigan niya ng mabalasik ang kanyang mga magulang habang patuloy sa pagsasalita. Subalit nung magsimula ng magsalita si Lolo ng mga salitang naglalaman ng sumpa, natakot ang mga magulang niya
at maging ang kanyang mga kapatid. Lahat ay iisa ang hinala. Kinagambala ng isang katakot-takot na hantu raya, si Lolo. Para sa inyong kaalaman, ang hantu raya o Great Ghost ay isa sa pinakamakapangyarihang espiritu sa bansang Malaysia. Pinapasok nito ang mga kampong o nayon upang pahirapan ang mga nakatira doon. Mas tumibay pa ang kanilang hinala na yun nga ang siyang nagpaparusa kay Lolo dahil nalaman nilang pumasok sila sa isang gubat na kilalang pugad ng mga masasamang elemento. Ayon sa kanyang mga magulang, baka naggalit ang hantu raya na siyang bantay roon. Sa kadahilanang yon, napagpasyahan nilang dalhin sa isang bomo o albularyo si Lolo Hadmir. Dahil hindi siya kayang buhatin ng kanyang mga magulang gawa ng pagwawala nito, humingi sila ng tulong sa kanilang mga kapitbahay upang madala si Lolo sa albularyo. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, agad na namulagat ang matanda. Kahit nakakaupo pa lang ni na Lolo, nagwika na kaagad ito. Hindi ako maaaring magkamali. Isang hantu raya ang may pakana niyan. Marahil ay naggalit ang espiritu noong pumasok sila sa gubat. Sambit ng albularyo. Nang marinig yon ng ama ni Lolo Hadmir, nagtanong kaagad yon kung paanong nagkaroon ng hantu raya sa gubat. Hindi naman nag-atubili ang manggagamot na yon at sinabi niyang baka ang dating may-ari ng gubat yon at kung hindi raw siya nagkakamali, pinatay ng hantu raya ang matanda para makalaya siya mula sa pagkaalipin. Nasa ganoon silang sitwasyon nang biglaang mapahiyaw si Lolo Hadmir. Karalgal ang boses niya at malalim na parang mula sa ilalim ng lupa. Nasindak naman daw ang bomo at agad na umusal ng sagradong dasal. Matapos niyang umusal, tinawanan lang siya ni Lolo na alam nilang nasa ilalim ng kapangyarihan ng hantu raya. Kung ano-ano pa ang winika ni Lolo patungkol sa albularyo. Ngunit, hindi naman nagpatalo sa kanya ang albularyo. Gumaganti siya sa bawat masakit na salita nito at sinasabi pa niya nakakilala niya ang dating Panginoon ng hantu raya. Nung sabihin yun ng bomo, tumawa ng malakas si Lolo at napadura pa siya sa albularyo. Napailing na lang din ang albularyo at nagsimulang umusal ng mga dasal. Pagkatapos niyang umusal, nagnganga siya hanggang sa magkaroon yon ng katas. Tawa pa rin noon si Lolo at nang makita niya ang ginagawa ng bomo, nagsimula siyang magwala. Napansin naman agad ng mga magulang niya si Lolo na nooy halos ibalibag na ang lahat ng bagay na mahawakan. Dahil doon, pinigilan nila si Lolo Hadmir. Maging ang mga alalay ng bomo ay tumulong na rin. Pero, pinagtawanan lang sila ni Lolo. Hindi niyo ako kaya. Kung nakaya kong patayin ang aking Panginoon, mas kaya ko kayong patayin. Higit akong mas makapangyarihan kung ikukumpara sa inyo. Sigaw ni Lolo na nagbigay ng kilabot sa mga taong pumipigil sa kanya. Muli pang nagbitaw ng sumpa ang hantu raya na nasa katawan ni Lolo Hadmir. At matapos siyang magwika, bumuhos ng malakas ang ulan. Kumulog at kumidlat na rin, pero hindi nagpapigil ang albularyo.
Pinahiran niya ng katas ng kanyang nganga ang noo ni Lolo. Matapos niyang gawin yon, tila napaso si Lolo Hadmir at sumigaw siya ng napakalakas. Mas lalo siyang nagwala nung mga panahong yon, kaya hinawakan ng albularyo ang dalawang kamay ni Lolo at minarkahan yon. Wala ka ng amo! Kaya bumalik ka sa pinanggalingan mo! Sigaw ng matandang bomo sa hanturaya na nasa katawan ng aking lolo. Hindi na nakasagot pa ang espiritu, kaya doon na tuluyang idinura ng bomo ang katas ng nganga sa paa ng aking abuelo. Pagkatapos gawin yon ng manggagamot, biglaang nangisay si Lolo Hadmir at agad na nawalan ng malay. Nagtanong pa noon ang mga magulang ni Lolo kung maayos na ba ang lagay nito, pero nagkibit balikat ang albularyo at sinabi na malalaman nila yon kapag nagising na si Lolo. Mapanlin lang daw kasi ang hanturaya, kaya hindi nila basta-basta malalaman ang kanyang presensya. Habang wala pang malay si Lolo, naghanda ng iba pa niyang kakailanganin ang bomo. Kinakailangan daw kasi nilang maghanda dahil napakalakas daw ng hanturaya kapag ginusto nito. Naghanda rin siya ng isang antigo at maliit na palayok kung saan po pwede niyang ikulong ang espiritu. Kinakabahan man noon ang mga magulang at kapatid ni Lolo, pero hindi sila umalis sa kanyang tabi. Dumaan ang ilang minuto. Nagising si Lolo Hadmir. Tinitigan siya ng bomo at tinanong patungkol sa mga sinabi nito. Agad namang kumunot ang noo ng aking lolo. Wala akong natatandaan sa kung anumang pinagsasabi ninyo. Teka, bakit tayo nandito? Gulat niyang tanong nang malaman na naroroon sila sa bahay ng manggagamot. Lalapitan na sana siya ng bomo at tatanungin kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Subalit, tumawa siya ng malakas. Dahil doon, napaatras ang ibang tao. Mabilis na tumayo si Lolo at nagwika ng kung ano-anong sumpa sa albularyo. Subalit, hindi nagpasindak ang bomo sa kanya. Umusal ng mga matataas na dasal ang albularyo at habang ginagawa niya yon, binuksan niya ang palayok at may ginawa siyang kung ano-anong ritual. Sinabihan pa niya si Lolo na kung talagang matapang siya, basagin nito ang palayok. Subalit, parang napako ang aking abuelo at nangatog. Humiyaw ito, subalit habang patuloy ang ritual ng bomo, parang nananamlay ang boses nun. Saktong pagkatapos magritual ng albularyo, nabuwal sa sahig si Lolo. Ngumanga siya at may kung anong maitim na usok na lumabas sa kanyang bunganga. Napangisi na lang noon ng albularyo at itinuro ang palayok. Bago tuluyang pumasok sa palayok, nakita ng bomo ang tunay na anyo ng hanturaya. Halos hindi siya makapaniwala dahil harap-harapan niyang nakita ito. At sa aura pa lang, sobra itong makapangyarihan. Naging usok yon at agad na pumasok sa palayok. Nagmamadali namang tinakpan ng albularyo yon at muli pa siyang nagdasal para tuluyan ng hindi makalabas ang makapangyarihang espiritu. Nung naging maayos ng kalagayan ni Lolo, inilibing ng albularyo ang palayok kasama ng iba pang mga masasamang espiritu na kanya ring ikinulong. Nagpasalamat sina Lolo sa manggagamot
dahil sa laki ng naitulong nito. Magmula rin noon, hindi na tumungo pa si Lolo sa mga lugar na pugad ng kababalaghan sa takot na baka makagambala ulit siya ng isang hantu raya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento.